Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating evening devotion. At ngayon po tayo na po yung mag-awitan ng ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin at ginit po sa pag-iingat sa amin at paggabay sa buong araw na ito. At sa gabi pong ito, sa amin pong muling pag-aaral ng inyong mga salita ay amin pong hinihiling ang inyong banal na presensya na kami po ay samahan at buksan po ang aming mga puso at isipan upang amin pong maunawaan ng lubusan ang mensahe po na amin pong mapapakinggan. Tulungan nawa kami na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at handang tanggapin ang mga katotohanan na amin pong maririnig. At tulungan din nawa kami na ito po ay aming may sa kabuhayan upang kami po ay maging liwanag sa mga taong aming makakasalamuha. At patuloy nawa pong ingatan, gabayan kami sa gabing ito at ganyan po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Patawarin niyo po kami kung saan man po kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Title ng ating topic is Limits to God's Forbearance. February 12. It's time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law. Psalms 119, verse 126.
Sabi dito mga kapatid, during a vision of the night, I stood on an eminence from which I could see houses shaken like a reed in the wind. Buildings, great and small, were falling to the ground. Pleasure resorts, theaters, hotels, and the homes of the wealthy were shaken and shattered. Many lives were blotted out of existence, and the air was filled with the shrieks of injured and the terrified. So, dito pa lang sa paragraph, first paragraph mga kapatid, maintindihan natin na ang ating Panginoong Diyos ay darating ang oras na maghihiganti siya. So, makikita natin mga kapatid na maintindihan natin na nandito na tayo sa huling panahon. Sabi dito, the destroying angels of God were at work. One touch and buildings so thoroughly constructed that man regarded them as secure against every danger quickly become heaps of rubbish. Meron po akong napapanood mga kapatid sa isang Facebook video na merong isang building doon na nung tumama ang 7.2 magnitude ay konti lang ang kanyang galaw. At pinakita nila doon sa ilalim mga kapatid kung ano ang mga devices doon sa pinakapundasyon na nilagay sa building. Sinasabi nila secure, safety. Pero, by the destroying angel, according dito mga kapatid, one touch and buildings so thoroughly constructed that men regarded them as secure against every danger quickly become heaps of rubbish. There was no assurance of safety in any place. The awfulness of the sins that passed before me, I cannot find words to describe. Sinabi na ng hula mga kapatid, hinulaan na ng propeta na kung ano ang mangyayari sa huling panahon na kahit gaano man katibay ng mga building, sabi dito, there was no assurance of safety. The awfulness of the sins that passed before me, nang pinakita sa kanya mga kapatid, hindi man lang niya kayang hanapan ng salita para ma-describe ang tinatawag na gaano ka nakakatakot ang panahon na darating. It seemed that the forbearance of God was exhausted and that the judgment day had come. So meaning mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay napupuno din. The angel that stood at my side then instructed me that but few have any conception of the wickedness existing in our world today, and especially the wickedness in the large cities. Kukunti lang talaga ang nakakaintindi or nakadiscern sa tinatawag na kung ano ang kasamaan mga kapatid sa ating mga panahon. Lalong-lalo na sa mga syudad, malalaking syudad mga kapatid like Metro Manila. He declared that the Lord has appointed a time when He will visit transgressors in wrath for persistent disregard of His law. So mga kapatid, maintindihan natin na last year, 2025, makikita talaga natin mga kapatid kung ano ang nangyayari sa ating sanlibutan. Maintindihan natin na ang pangyayaring ito is part of a warning sa bawat isa. Dito sa amin sa Davao de Oro, tumama ang napakalakas na lindol mga kapatid na 7.2 magnitude. Yung mga bundok namin dito talagang naglandslide
sa napakalakas na lindol. Merong mga natabunan, merong nadaganan mga kapatid at namatay. At ito po ay bahagi sa tinatawag na pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan doon sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Those who choose to remain disloyal must be visited in mercy with judgment, in order that, if possible, they may be aroused to a realization of the sinfulness of their course. So matindi mga igsoon, no? Na kung ang tao pala ay walang pakialam sa Diyos, kung ang tao hindi kumikilala sa Diyos, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa kanya ng tinatawag na lesson. Anong klaseng lesson? Yung minsan mararanasan ng tao itong mga sakuna, itong mga calamity, in order na tatawag siya sa Panginoon. Last October 10, nagkaroon kami ng public evangelism. And that was the time na tumama ang malakas na lindol dito sa amin sa Davao Oriental. Nagkaroon kami ng public evangelism doon sa Davao Oriental, mga kapatid. That was October 10. Alas 10 ng umaga, tumama ang lindol, so napakalakas niya. Then pagdating ng gabi, nagkaroon ng malakas din uli na aftershock. While nagsasalita ako sa harap ng mga tao, mga kapatid, konti lang ang dumalo doon sa court. At during the time na nagsasalita po ako, lumindol ng malakas ulit. At alam niyo po ba ang nangyari, mga kapatid? Ang mga tao tumakbo doon sa aming venue. Yung iba, dumating doon, bit-bit ang kanilang mga anak na walang tsinelas. Dahil sa sobrang kaba nila, mga kapatid. So dumating sila doon while nagsasalita ako. At doon ko po nakikita, mga kapatid, na pagka ang tao dumating sa kanila ang takot, mga kapatid, talagang kikilala sila sa Panginoon. Ang sabi dito, ulitin ko po ang sinabi dito, those who choose to remain disloyal must be visited in mercy with judgment. So yung habag ng Panginoon, ipakita niya. Pero sa pamamagitan ng mga calamity, mga kapatid, in order, sabi dito, in order that if possible, they may be aroused to a realization of sinfulness of their course. At doon ko po nakita, mga kapatid, na pagka ang tao pala magkaroon ng takot at sobrang kaba, tatawag sila sa Panginoon. But it's sad to say, nung humupa na ang kaba, na wala na yung lindol, maya-maya, yung mga tao na pumunta doon sa amin while nagsasalita po ako doon, nagbibigay po ako ng message, unti-unti din pong nagsiwalaan. While the divine ruler bears long with perversity, he is not deceived and will not always keep silence. His supremacy, his authority as ruler of the universe must finally be acknowledged and the just claims of his law vindicated. So mga kapatid, matagal na pong inaabuso ang ating Diyos. Matagal nang inaabuso ang habag at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga tao na hindi kumikilala at sumusunod ng kanyang mga kautusan. Binigyan tayo ng Panginoon ng privilege na binuksan niya ang ating mga espiritual na mga mata. Makita natin ang sinfulness of sin through His Word, na nagkaroon tayo, mga kapatid, ng deep realization na tayo ay tinawag ng Panginoon bilang kanyang mga manggagawa na ipaalam natin sa sanlibutan ito. Especially sa mga center of population. Ito yung mga syudad, mga kapatid, na makikita natin sa karamihan doon na hindi kumikilala ng Diyos. Tayo ang magbibigay, mga kapatid, sa kanila ng warning. His supremacy, His authority as ruler of the universe
must finally be acknowledged. Ang utos ng Panginoon, mga kapatid, dinidisregard lang ng mga tao. A lot of books ni Sister Ellen White, mga kapatid, nagsasabi kung ano ba talaga ang ating tunay na gawain in these last days. Ang ating gawain in these last days is to give the warning, the last warning to the people in order na hindi sila magiging ignorante, na hindi sila magiging inosente, na meron palang Panginoong Hesukristo na darating, na merong dalang judgment. At itong judgment ng Panginoon, mga kapatid, ay matindi talaga. No? Maliwanag po talaga yan, na ang judgment ng Panginoon sometimes sa pamamagitan ng mga calamity, in order na ang mga tao magigising sila sa kanilang tunay na kalagayan at kikilalanin nila ang ating Panginoong Hesukristo, ito na magdadala ng gantimpala sa mga sumusunod sa Kanya at gantimpalo naman sa hindi nagbibigay ng pansin sa Kanya. There are limits even to the forbearance of God, and many are exceeding these boundaries. They have overrun the limits of God's grace. They have overrun the limits of grace, and therefore God must interfere and vindicate His own honor. Of course, maintindihan natin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat siya ang naglalang ng lahat ng mga bagay. Siya ang gumawa ng ating buhay. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Tapos ngayon, hindi siya kilalanin ng kanyang mga nilalang. Of course, ipakita ng Panginoon, mga kapatid, na, kumbaga, puno na ang salok. No? Merong limit, mga kapatid. Even tayo, kung hindi natin ayusin ang ating buhay, mga kapatid, paparusahan tayo ng Panginoon. Ipapakita ng Panginoon sa atin na meron siyang mga utos na hindi natin sinusunod. Even tayo, mga believers, according sa great controversy, mga kapatid, minsan nagiging punong kahoy tayo sa gitna ng garden. Na sumisip-sip lang tayo, mga kapatid, ng mga nutrients doon sa garden ng Panginoon na hindi man lang niya tayo napakinabangan. In these last days, meron tayong napakalaking gawain, at yung gawain na yun, mga kapatid, mababasa po natin sa Last Day Events, page 80, paragraph 3. Sabi po doon, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary. In connection with that medical missionary work, dapat pala, mga kapatid, meron tayong itinayo na home-like sanitarium. Try to read Counsels on Health na book. Kung basahin po niyo lahat yan, nandun po ang instruction na in these last days, gagamitin pala ng Panginoon ang medical missionary in connection with the home-like sanitarium in order na yung mga tao na magkakasakit, yun ang gagamitin ng Panginoon in order na makikilala nila ang Panginoon. Bibisitahin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng sakit, bibisitahin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng calamity in order nga marinig nila ang warning, in order nga kikilala sila ng Panginoon. Kung nabasa nyo na po ang Counsels on Health, buong libro, doon po nyo mababasa talaga kung ano ang dapat talaga nating gawin. Kami, patuloy din po kaming nananalangin na sana dinggin ng Panginoon ang aming advokasya, na itong home-like sanitarium maitatayo talaga, mga kapatid, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon. At mababasa po yan sa Counsels on Health, na para bang walang nakikinig doon sa sinasabi na pagtatayo ng home-like sanitarium. Even tayo, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Diyos na kung ano ang dapat nating gawin in order to reach out the people, to give them a warning, a last message of warning, mga kapatid. Sabi pa nga dito, ulitin lang natin, there are limits even to the forbearance of God, and many are exceeding these boundaries. They have overrun the limits of grace.
talagang lumagpas naman kapatid. When the Lord comes forth as an avenger, also come as a protector of all those who have preserved the faith in its purity and kept themselves unspotted from the world. Walang iba kundi yung pagsunod, pakikinig, pag-obey sa kanyang mga utos. Not only 10 commandments, but even sa tinatawag na health laws. Even sa utos niya na pagiging medical missionary, na ang medical missionary gagamitin ng Panginoon mga kapatid as the right hand of the gospel. Yung before pa dumating mga kapatid itong judgment ng Panginoon, dapat mapaalalahanan ang mga tao. Paano natin sila ma-reach out? Halimbawa, pupunta tayo sa mga bahay. Mag-conduct tayo ng Bible study. Tao po, mag-Bible study po kami. Meron bang tatanggap sa atin nun? Lalo na sa ating panahon? Napakahirap mga kapatid. But based on our experience, dadalhin natin ang right hand of the gospel. Tuturuan natin sila mga kapatid ng mga simple treatment. Lahat ng mga damo na hindi nakakalason mga kapatid, pwede pala natin i-extract, gawing green juice. At dadalhin natin doon sa mga tao na mayroong cancer, mayroong mga illnesses, at yun po pala ay napakaliking tulong sa kanila in order na ma-reach out natin sila, mabigyan natin sila ng warning mga kapatid. At ang kanilang puso ay open para makikinig ng salita ng Panginoon. Pag hindi natin gagawin yan, even tayo na mga believers, bibisitahin tayo mga kapatid ng judgment ng Panginoon. Testimonies for the Church, Volume 7, Chapter 12, basahin niyo po yan. Doon po natin makikita na ang gagamitin ng Panginoon in these last days, tayong mga believers na mga medical missionary. So I hope mga kapatid na naintindihan natin yan at salamat sa inyong pakikinig at pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Tayo Maraming salamat po. Hello, naririnig po ba ako? Kanya na po at ang lakas po ng ulan dito ngayon. Kakasimula namin talaga. Naririnig po ba ako? Yes. Malinaw po ba? Opo. Ang lakas kasi ng ulan dito ngayon. Maraming salamat po, Brother Elmer, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin ngayong gabi. So doon, napakinggan natin na ang forbearance ng ating Panginoon ay may limit. So lahat ng bagay ay merong limit yan. Pati na rin sa ating Panginoon. So wag po nating sagarin o wag nating ubusin yung binibigay sa atin ng Panginoon. Wag natin iabot na maubos na yung pagpapasensya ng Panginoon sa atin. Wag natin hayaan na mawala na yung forbearance ng Panginoon sa atin. So, na kailangan kung ano yung mga kasalanan natin ay i-confess natin at mag-repent na tayo sa ating Panginoon. Kasi malapit na yung katapusan. Malapit na ang kanyang pagbabalik. So, nawa tayo na mga Kristiyano, tayo ay maging liwanag sa sanlibutan. Tayo yung magiging isa sa mga gabay
Hello po. Naririnig po ba ako? Okay. So, ang gusto ko lang pong idagdag sa ating pag-aaral ngayong gabi is kapag pala yung babala ng Panginoon ay tinanggihan natin. Gaya nga ng napag-aralan natin nung nakaraang devotional na yung mensahe ng Panginoon na pinagkaloob sa atin, nagbabala na siya sa atin, no? Pinapakita niya yung awa niya sa atin, yung kanyang pag-ibig. So, darating ang time na kapag tinanggihan natin yun, hahatulan tayo mismo ng katotohanan na hindi natin na isa sa buhay. Aminin naman natin na may mga kahinaan tayo. Ang hirap na tawag doon, ang hirap sundin sa ating. So, yun lang. So, mga kapatid, gusto ko lang i-direct to the point tong ating pag-aaral na wag po nating tanggihan yung salita ng Panginoon, kung ano yung ninanais niya sa atin, nawa ay ating pong malakaran. At yun po yung magpo-protect sa atin sa panahon ng paghatol. So, kung ano man yung narinig natin na katotohanan, ating ipanalangin na maisabuhay. At ang mensaheng ito, na may hangganan nga yung pagtitiis ng Diyos, as long as mahaba yung pagtitiis niya. So, kailangan atin pong pakinggan, atin pong sundin. Hindi naman po yan on the spot na masusunod mo, pero that's the process, still humingi po tayo ng tulong sa Panginoon na masusunod natin yung kanyang kalooban. At yun po. And thank you po. Maraming salamat, Sister Daniela, sa iyong karagdagan. So, meron pa po ba? Sa mga kapatiran po natin or sa mga nanonood sa Facebook Live, pwede po kayong mag-comment kung ano po ang inyong mga karagdagan at kung ano po ang inyong natutunan sa devotional natin ngayong gabi. So, meron pa po ba? Yeah. Good evening, Sister Pearl. It's Rob here. Just make a short comment. Ellen White makes a comment in Patriarchs and Prophets. She says, when the reasoning of philosophy has banished the fear of God's judgments, when men are saying peace and safety, then sudden destruction comes upon them. So the context of tonight's devotional is that we don't really know how the things around us we call peace and we call stable society. We don't know how soon that things will come in the way of destruction, and we only have to look back at 2000 and anyway, the Twin Towers around 2000, they came down and they were deemed impossible to destroy. So we know of the other example is that Ellen White says that buildings that were deemed indestructible, so man goes out of his way to make them cyclone proof and earthquake proof and all the safety settings that he can, but Ellen White says that will be nothing in comparison to the destruction that will come. And so we have a duty, even amongst the neighbours and friends, the world that we come in contact with, to tell them that Jesus is coming soon, that destruction and the judgments of God will be poured out, and that the three angels' message, that to fear God and give glory to Him, must be given, and that
God will is coming for his own people. The angels must also do their job and their duty. So we have a duty, as well as telling our neighbours, we have a duty to pray for our neighbours and to remember that we can't stand back and wait and watch. We have a duty to warn the world, but also to cry out loud that many might come to know the truth. This is my thoughts. Thank you. Thank you so much, Brother Rogue. So, sino pa po ang merong mga karagdagan? I-open niyo lang po ang inyong microphone at camera. So, at kung wala na po, tayo na po'y dadako sa ating closing song at closing prayer naman po ng ating tagapagsalita. At pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, maraming salamat Ama sa inyong pag-remind sa amin bilang inyong mga anak na ikaw ay darating na may gantimpala at judgment sa mga hindi kumikilala sa inyo. Kami man din na mga believer na tinuruan niyo po na sumunod sa inyo, tulungan niyo po kami na mabuhay sang-ayon sa inyong kalooban. Ano man ang aming napag-aralan at nabasa, Panginoon, dinadalangin po namin na turuan niyo po kami, gabayan niyo po kami na ang aming sinasabi ay makikita po sa aming pamumuhay. Patawarin niyo lamang kami saan mo man kami nasumpuan at kasala at binabalik namin papurit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
No, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pag-join sa ating evening devotional. At patuloy ko po kayong inaaniyahan sa ating online program, morning devotional po, alas 5 ng umaga. At ang ating vesper worship naman po ay alas 6 ng gabi. So, akin po kayong inaaniyahan na mag-join sa ating online program. Magandang gabi sa ating lahat and God bless.